Napabalikwas si Marigold nang magising sa isang masamang panaginip. Isang panaginip na lubos niyang kinaayawan. Itinakwil daw siya ng mga magulang at inalisan din ng mana. Si Zenaya naman ay nakayakap lamang sa ina niyang si Matilda at may ngisi sa kanyang mga labi. Mabuti naman at gising ka na. Ilang araw ka nang hindi nagigising. Kamusta ng pakiramdam mo? Napakunot ang noon ni Marigold nang marinig ang isang pambabaing boses. Nasaan ako? Tanong niya sa dalaga na makitang nasa ibang kwarto siya. Kita ni Zenaya ang isang matangkad at payat na babae na nakaupo sa kanyang harapan, bumisito sa kanya, kaya bigla siyang kinilabutan. She looked so creepy. Mahabang itim na buhok nito at sobrang putla rin ng mukha. Kumain ka na muna't magpakalakas. May inihanda akong sopa sa tabi ng kama. Sagot ng babae. Hindi man lang pinansin ang kanyang tanong. Kinuyom niya ang kamao at sinamaan ng dalaga. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Dinukot mo ba ako? Marasa tanong ni Marigold kaya natawa ng mahinang dalaga. Saka napailing. Ikaw na nga ang tinulungan? Magmamaldita ka pa? Tama nga ang chismis sa'yo sa social media, Marigold. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Natatakot na wika ni Marigold sa babaeng nasa harapan niya. Well, kalat na kalat ang mukha mo sa social media kung kaya't kilalang kilala ka na ng lahat. Kainin mo na yan at magpakalakas. Ayaw mo bang gumawa ulit ng paraan para makapaghiganti sa kapatid mo? Tumaas ang kilay ni Marigold dahil sa sinabi ng dalaga. Paano nito nalaman ng tungkol sa kanila ng ate niya? Tila ba nahulaan naman ito ng dalaga ang kanyang nasa isip, kaya nagsalita ito. Like I said, I saw the news on social media. If gusto mong maghiganti, ang una mong gagawin ay magpakalakas kaya kainin mo na yung inihanda kong sopa sa'yo. Lumapit naman ang dalaga sa gilid ng mesa at kinuwang isang tray para ibigay yun sa kanya. Tiningnan naman yun ni Marigold ng matalimong dalaga sa kanila yung tray sa kanya. Ayaw ko ng pagkain mo. Hindi nga kita kilala. Bakit kakainin ko yan? Mamaya baka may lason yan. Kung tutuusin sa isip ni Marigold ay baka galit na ito sa kanya. Ngunit nakita niya ngiti ng dalaga sa kanapailing. Nilagay nito ang tray sa mesa at napahinga ng malalim. Oh, bakit naman kita lalasunin? Napaka-importante mo sa akin. Sino ka ba? Marasa tanong ni Marigold. Siguro isa kang espiya ng ate ko, no? Naghihiganti ang ate ko sa akin kung kaya't pinadukot niya ako. Tumawa ng malakas ang dalaga. Sa sobrang nakakatawa ng sinabi ni Marigold ay napahawak pa to sa tiyan at napapailing. Sorry, I can't stop laughing. Natatawa pa rin sabi ng dalaga sa kanya. Hindi ako espiya ng kapatid mo. Kung kakampi niya ako, baka isa ka ng malamig na bangkay ngayon. Kakampi mo ko dito, Marigold. You don't know me? Pagpapakilala ko sa'yo. I am Bianca, kababata ni Kit Joaquin. Ako yung kasama ni Kit sa aksidente. Fortunately, I was saved. Pero hindi yun alam ng mga tao. Oops, ngayon alam mo na pala. What? Ikaw si Bianca? Paano nag-ibang mukha mo? Pinaglolo ko mo ba ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Marigold dahil sa sinabi ng dalaga sa kanya. Ibang-ibang mukha ni Bianca Imperial sa mukha nito ngayon. Well, nagparitoke ako. Nasunog ang mukha ko dahil sa aksidenteng yon. Ilang taon din ako nagpagaling and here I am now. I have a new face at nagbabagong buhay. Masiglang sabi ni Bianca sa dalaga. Kaya nga ikaw ang alas ko sa ngayon nang mabalitaan kong ikinasal si Zenaya sa kapatid mo. Ay sobrang nasaktan ako. Hindi ako papayag na maging masaya sila samantalang ako nandito at nagtatago. You will help me to bring a chaos to that couple. Are you in? Tanong pa ng dalaga, kaya napakunot ang noo ni Marigold. So, gagamitin mo ko? Natawa ng mahina si Marigold sa sinabi ng dalaga. Sa tingin mo ba, babalakin ko pang sirain ang buhay ng kapatid ko? Hindi na ayaw ko na. Suko na ako. Alam mo ba kung sinong makakabangga mo kung gagawan mo ng masamang kapatid ko? Ang pamilyang Anderson, ang pamilyang Natividad at si Dahlia C. Malalaking tao sa industriya. Hindi ako tanga para hamakin ulit ang Zenaya na yon. Kung gusto mo magiganti sa kanila, di gawin mo. Hindi yung mag-uutos ka pa. Inisasagot ni Marigold sa dalaga. Wala naman akong pakialam kung kakalabanin kong lahat. Sinabi ko bang magpapakilala ka? Ang hirap kasi sa'yo. Hindi mo pinag-iisipan ng lahat ng mga plano mo. Kaya puro kapalpak. Magsisinungaling ka na lang, nabubuking ka pa. Gusto mo bang matalo na lang ng ganito? Papayag ka ba na ganito ka na lang? Alalahanin mo, wala ka ng pamilyang babalikan ngayon.
Sino pang kakampi mo sa mundo? I am willing to be your companion and partner, Marigold. Susuportahan kita hanggang sa makuha mong gusto mong gawin sa kapatid mo. Napaisip naman si Marigold kung tutuusin ay dapat na magalit siya sa sinabi nito. Ngunit para bang binigyan siya nito ng pag-asa. Pag-asa makapaghiganti sa kapatid. Kung tutuusin, tama naman ang dalaga. Wala na siyang kakampi at wala na rin siyang uuwian. Pati mga magulang niya itinakwil na siya at lumipat ng pagmamahal nila sa sinaya na yon. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang sinisigaw nito ay lumaban ulit at patuloy na hamakin ng kapatid niya hanggang sa bumagsak ito sa lupa at magmakaawa sa kanya. Ngunit may pumipigil sa kanya. Mahirap ng kalabanin si Sinaya ngayon. Ano pang laban niya? Ni wala naman siyang kapangyarihan para gawin ang plano niya. Kilala mo ba si Miracle? Nalaman kong bago kami maaksidente ni Kit Joaquin ay balak nitong mag-propose sa dalaga. Hindi ko alam kung sino at anong mukha nito. Ngunit nung nakausap ko sa isang meeting noon si Kit Joaquin, ay nagulat ako nang hindi nito maalalang pangalang Miracle. That is why I came up with the thought na magpanggap na si Miracle. Isn't it amazing? Natatawang kwento ni Bianca kay Marigold. Wait, may plano ka naman na pala, so bakit mo pa ako kailangan? Tanong ni Marigold at siningkitan ng tingin si Bianca. Well, kailangan ko ng tulong mo. Ikaw ang magpapatunay kay Kit Joaquin na ako nga si Miracle, na first love niya. I was your best friend. At kaya lang naman pinipigilan mong kasal ng kapatid mo at ni Kit Joaquin dahil alam mo ako naman talagang mahal ng lalaki. Una pa lang, did you get it? Napatango-tango si Marigold. Bigla siyang nakaramdam ng pag-asa nang dahil kay Bianca. Sa wakas nagkaroon ulit siya ng paraan upang makapagiganti sa kapatid. Hindi kaya yung Miracle ay si Dr. Miracle din? Tanong ni Marigold kay Bianca. Tumawa na napakalakas si Bianca dahil sa sinabi ng dalaga. Dr. Miracle? Are you kidding me? Hindi dahil magkaparehong pangalang Miracle na first love ni Kit ay si Dr. Miracle na to. Kilala ko si Dr. Miracle. Alam mo ba kung sino yon? Ngising tanong ni Bianca sa kanya. Kumunot naman ang noon ni Marigold at para bang nag-iisip. Kilala mo ba kung sino si Dr. Miracle? Nabuhayan ang tanong ni Marigold sa dalaga. Ngumisi si Bianca at tumango. Kilalang kilala ko siya. Bakit? Agad na napabalikwas ng bangon si Marigold at lumapit sa dalaga. Hinawakan pa niyang balikat ni Bianca at natutuwang nagsabi. Talaga? Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? I'm a big fan of hers. Tumango si Bianca bilang sagot. Oo naman, ipapakilala ko siya sa kanya. Tila ba nakaramdam ng pag-alinlangan si Marigold sa dalagang kaharap niya. Napaka-imposible. Napaka-imposible naman nakilala nitong sikat na doktor sa buong mundo. Ngayon lang kita nakilala kung kaya't nagtataka ako kung bakit gusto mong tulungan ako. At ipapakilala mo pa talaga ako sa isang sikat na doktor. Kilalang kilala mo ba si Dr. Miracle? Nakita at nakausap mo ba siya? Kung alam mo lang may kilala akong propesor na kilala si Dr. Miracle, hindi mo ko maloloko. Nang marinig ang sinabi ni Marigold ay napasagot naman ng dalaga. Sino ba yung propesor na yan? Sikat ba siya? Maganda ba ang karir niya? Paano niya nakilala si Dr. Miracle? Si Professor Isabel. Kumunot ang noon ni Bianca tumiling. Hindi ko siya kilala kung kaya't napakalit lang ng tsansang makikilala to ni Dr. Miracle. Hindi rin ako naniniwalang kilala ni Dr. Miracle ang propesor na to. Nang makita pa rin ang pag-anilangan sa mukha ni Marigold ay napabuntong hininga si Bianca. Talaga ba? So sino nga si Dr. Miracle? Anong mukha niya? Pwede mo bang ipakita siya sa akin? Tanong ni Marigold sa dalaga. Hindi ka ba nag-iisip? Nasa harapan mo na si Dr. Miracle. Natulala si Marigold dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala na si Dr. Miracle ang nasa harapan niya. How come? Ano? Ikaw si Dr. Miracle? Imposible. Napaka-imposible, Bianca. Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi ikaw si Dr. Miracle. Dahil si Dr. Miracle ayon sa nabasa kong article ay lalaki. Hindi babae. Napangiti naman si Bianca dahil sa sinabi ni Marigold. Nagpapaniwala ka na naman sa fake article na yon. Sinabi ba sa balita na lalaki si Dr. Miracle? Nasa isip mo lang yon, sagot ni Bianca. Hindi naman makapagsalita pa si Marigold. Tila ba nawalan siya ng boses dahil sa nalaman. Gulat na gulat siya. Nasa harapan na niya si Dr. Miracle at hindi siya makapaniwala. Ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Kailangan niya ng matinding ebidensya upang siya ay maniwala.
Marigold, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Wala naman ako mapapala doon. Ako si Dr. Miracle, ang sikat na doktor sa Pilipinas. Isipin mo, bakit biglang nawala ng ilang taon si Dr. Miracle? Because I am healing. Naaksidente kami ni Kit Joaquin. Hindi ba magkapareho ang time frame? Ang dahilan ng aking pagkawala ay dahil sa aksidenteng yon. Seryosong sambit ni Bianca sa dalaga. Tuluyan na ngang napaniwala ni Bianca si Marigold sa sinabi nito. Nakumbinsi na rin ng dalaga dahil tumpak naman talaga ang sinasabi nito. Ilang taon nang nawawala at hindi nagpaparamdam si Dr. Miracle. At alam niya na ang rason dahil nagpapagaling ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na si Bianca pala ang taong hinahangaan niya. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Bianca. Isa rin kasi itong magaling sa larangan ng medisina. Malaki rin ang ambag nito sa mga pasyente ng Pilipinas at tuon pa man ay nagtatrabaho na ito sa US bilang doktor. Napangiti ng malawak si Marigold. Biglang bumukas ang pagiging fangirl niya. Tuwang-tuwa siya at nagtatatalon pa. OMG! Dr. Miracle! Ikaw nga si Dr. Miracle! Masayang wika ni Marigold at napayakap kay Bianca. Malaking-malaki na nga ang tsansang mapabagsak nilang kapatid. Magaling ang kapatid niya sa larangan ng medisina, ngunit wala itong binatbat kay Dr. Miracle na kasalukuyang nasa harapan niya. Grabe, ikaw talaga si Dr. Miracle? Hindi ako makapaniwala na ikaw ang idolo ko. Sobrang saya ko dahil nakilala at nakita na kita. Malaking pribilehiyo na makitang isang napakagaling na doktor sa mundo. Hands down para sa'yo, Dr. Miracle. Natawa ng mahina si Bianca. Kaya from now on, tawagin mo kong Miracle para naman mapaniwala natin na si Kit Joaquin. At kapalit nun, paghihigantihan natin ang kapatid mong si Zinaya. Oo nga pala, kailan natin sisimulan ang plano natin? Sobrang excited na akong tulungan ka. Malaki ang laban natin sa kapatid ko. Dahil mas magaling ka pa ring doktor kaysa sa kanya. Baka nga kapag nakilala ka ni Kit Joaquin ay lumipat ito sa'yo at magpapagamot din. Kapag gumaling ka na Marigold, tingnan mo sarili mo, nangangayayat ka na. Kailangan mo na muna ng sapat na lakas para sumabak sa laban ulit. Ngiting sagot ni Bianca. Natunaw naman ang puso ni Marigold at biglang kinilig sa sinabi ng dalaga. Napakunot ng noo si Marigold na may maalala. By the way, Dr. Miracle, hindi ko lang talaga mag-guess kung bakit gustong-gusto mo rin si Kit Joaquin. I mean, hello? You are the mighty Dr. Miracle. Napakalupit ng karir mo pero nagkagusto ko sa isang baldadong lalaki. Hindi naman worth it ang lalaking yun sa'yo. Nakasimangot na wika ni Marigold. Simula nung ikinasal si Zinaya at Joaquin ay wala ng interes si Marigold sa first love niya. So what? Baldado naman ito at walang kwento. Hindi naman ito worth it sa kanya. Tuluyan na nga niyang natanggap na si Kit Joaquin ay hindi para sa kanya. Hindi naman importante sa akin na isang baldado si Kit Joaquin dahil kaya ko namang pagalingin siya. Hello? Nakalimutan mo na ba? Ako si Dr. Miracle, hindi ba? Madali lang sa akin na pagalingin si Kit Joaquin kung kaya't mapalakas ka dyan dahil dudurugin natin si Zinaya at kukunin ko si Joaquin sa kanya. Sasama ka ba sa plano ko? Ising tanong ni Bianca kaya napatango ng mabilis si Marigold. Oo naman, Dr. Miracle. Galit ako sa kapatid ko kaya tutulungan ko makuha mo si Kit Joaquin sa kanya. Madam, may naghahanap po sa inyo. Napalingon si Bianca sa kasambahay niya, tumango siya at iwinigayway ang kamay. Susunod na lang ako. Alam ni Bianca kung sinong bisita niya matapos niya kasing kausapin si Marigold ay agad niyang tinawagan ng isang reporter sa isang sikat na publishing company sa Pilipinas. Nang makababa siya ay kagad niyang nakita si Katerina Yamato. Agad na tumayo ito at yumuko bilang paggalang at pagbati sa kanya. Magandang umaga, Miss Bianca Joaquin. Napaikot ng mga mata si Bianca sa sinabi ng dalaga. Tumigil ka nga, Katrina. I am Miracle now at matagal nang namatay si Bianca Joaquin. Naintindihan mo? Tumawa ng mahina si Katrina. Isa si Katrina sa kaibigan ni Bianca noon. Isa rin itong reporter at editor sa isang publishing company. Ano nga palang pakay mo sa akin? Bakit mo ko pinatawag? Out of the blue. Alam mo bang sobrang busy namin sa paglikha ng balita tungkol sa pamilya ng mga Anderson at Santiles? Nakangusong saad ni Katrina sa kaibigan. Don't make a fuss, my little friend. Mas magandang ipapagawa ko sa'yo. Kinuha ni Bianca ang isang papel na naglalaman ng gagawin nito.
Nang mabasa naman yun ni Katrina ay kaagad na napasinghap ang dalaga. You are the infamous Dr. Miracle? Gulat na tanong ni Katrina. Sa kaibigan niyang si Bianca. Tumawa naman ng malakas si Bianca sa sinabi ng kaibigan na para bang nababaliw na. Sa tingin mo? Biglang napaisip si Katrina at napatingin sa isang papel na hawak-hawak niya. Base sa talata, si Dr. Miracle ay 3 taon nang nawawala at hindi nagpapakita, kagaya ng kanyang kaibigan na si Bianca. Matapos ng aksidente, ay hindi na rin ito nagpakita pa sa kanya. Niwala itong text o tawag man lang sa kanya. Kilala rin doktor si Bianca Joaquin. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, lalo na't sa US. Kung tutuusin, magkakakonek nga sina Dr. Miracle at Bianca Joaquin na kaibigan niya. Hindi makapaniwala si Katrina. So, ang gagawin ko, ipapalabas ko na ikaw si Dr. Miracle, hindi ba? Tanong ni Katrina sa kaibigan, kung kaya't napatango ito. Yeah, pero wag mo sabihin ako talaga yung asa Bianca Joaquin because Bianca is dead already. Just make a controversy about Dr. Miracle that connects with me as a miracle. Hayaan mo madlang mag-isip nun. Papasok ako bilang miracle at magbibigay ng ingay sa madla. Nagpapakilala na ako ng first love ni Kit Joaquin. Pwede mo ba yung gawa ng article? Tanong ni Bianca sa kaibigan. Wait, Kit Joaquin? Siya yung kababata mo hindi ba? Tanong ni Katrina kaya napatango si Bianca bilang sang-ayon. You know how deeply in love with my kababata, right? Hindi ko matanggap na nakuha siya ng isang probinsyana na yon. Wala akong pakialam kung baldado na si Kit ngayon. Kaya ko naman siyang pagalingin. Kaya gusto kong tulungan mo ko, Katrina. Handa naman akong magbayad ng malaking halaga sa'yo. Ilan bang gusto mo? Tanong ni Bianca sa kaibigan. This article of yours is a big revelation. Sapat nitong pabuya para sa akin. Malaki ang kikitain ko sa balita mo. Just give me a day. Ako nang bahala sa lahat kahit wag mo na akong bayaran. Nakangising sambit ni Katarina sa kaibigan. Niyakap naman ni Bianca ang dalaga kung kaya't natawa silang dalawa. Sige na, aalis na ako at aasikasuhin ko ng pinapatrabaho mo sa akin. Your revelation is a big help to my career, Bianca. I mean, Dr. Miracle. Napahalakak naman ng dalawa sa isa't isa. Matapos na i-release ni Katrina ang article na ginawa niya tungkol kay Dr. Miracle, ay agad na nag-boom ito sa social media at iba't ibang news anchor. Tuwang-tuwa naman si Katrina dahil biglang sumikat ang worldwide ang kanyang article. Tuwang-tuwa naman ang boss niya kung kaya agad siyang na-promote sa mataas na posisyon. Sa sobrang kasiyahan, ay binalita niya kaagad ito sa kaibigang si Bianca at nagpasalamat ng marami. Did you see my article? Tanong ni Katrina sa kaibigan niyang si Bianca. Habang nakangiti at tinititigan ang article niyang puno ng likes, comments, and shares. Miracle Mendez, galing sa isang mayamang pamilya, isang sikat at magaling na doktor sa US ay bumalik na sa Pilipinas. Sino naman kaya itong si Dr. Miracle Mendez at anong pinagkakakilanlan niya? Spicy! Alam mo bang nag-hire pa ako ng trolls para may mag-comment lang na baka ikaw si Dr. Miracle? Gumawa rin ako ng dummy account to support their claims. Masayang wika ni Katrina kaya napahalakak si Bianca. Sobrang saya niya dahil umaayon ang gusto niyang plano. You're really such a cunning woman. Napakawiti mo, Katrina. Kaya I trusted you with this work eh. Hey, nabasa niyo na ba? Nabasa niyo na bang ginawang article ni Katrina? Grabing revelation yon. Hindi kaya totoo ang sinabi ng netizen? Si Dr. Miracle nga si Dr. Miracle Marquez. Rinig na rinig ni Bianca sa background ang tsismisa ng mga katrabaho ni Katrina. Did you hear that? Paniwalang paniwala na sila. Super galing ko, no? Bulong ni Katrina kay Bianca. Sabi sa article, she's studying medicine at isang doktor din sa US. Hindi rin matukoy kung saang pamilya to. Isa siyang misteryosang babae kagaya ni Dr. Miracle sa US. Naroon din sa article ang lahat ng pasyenteng napagaling niya at napakarami noon. She's really amazing just like Dr. Miracle. Pareho pa sila ng pangalan. Hindi kaya, OMG, isa lang ba sila? Kapag si Katrina na nagsulat, malamang credible to. Kaya totoong sinasabi niya sa article niya. Shit! What a big revelation! Napangisi si Bianca nang marinig ang usap-usapan sa kabilang linya. Napakagaling mo talaga, Katrina. I'll wear some money for you. Huwag ka nang humindi. You deserve it.
Nang maibaba ni Bianca ang telepono ay kagad niyang tinawag ang driver niya. Mr. Guerrero, pakihanda ang kotse. May pupuntahan tayo. Mabilis namang sumunod sa kanya ang driver at agad na pinarada ang kotse sa harapan ng mansyon niya. Natigil siya sa paglalakad nang may pumigil sa kanya. It was Marigold kaya napangiti si Bianca. Saan ka pupunta, Dr. Miracle? Tanong ni Marigold sa dalaga. Sakto palang pagdating mo. Pupunta ako sa mansyon ni Kit Joaquin. I want you to come with me. Nakangiting sabi ni Bianca kay Marigold. Hindi naman makapaniwala si Marigold at bigla siyang kinabahan. Ngunit tinalis niya ang kabang nararamdaman niya. She has Dr. Miracle now at kaya na niyang pabagsakin ang kapatid niya.